Anong nangyari sa iyo, junior brother? Joer, ang iyong kakayahan ay narating na ang rurok. Pero ang katawan mong mortal ay hindi na kayang makayanan ang nag-uumapaw na kapangyarihan sa iyong loob. Master, kung gayon, ano po ang dapat kong gawin? Kailangan mong bumaba ng bundok upang hanapin ang pagkakataon na tatanggap sa iyong lakas. Sa ganitong paraan lamang, mananatili kang buhay. Master, handa po akong maging daluyan ni junior brother upang tulungan siyang pasanin ang kanyang kapangyarihan. Kahit na mapabawa lamang ang nararamdaman niya sa sandaling ito, ay maluwag sa loob kong tatanggapin ito. Weiwei, mabuti kang mag-aaral. Ngunit mortal ka pa rin. Hindi mo kakayaning pasanin ang naglalakihang lakas ng tadhana na ito. Kung pipilitin mong maging daluyan, ay hahantong ka lang sa tuluyang paglaho. Sa mundong ito, tanging ang may likas na katangiang pang-insulasyon lamang ang makakayanan ang kapangyarihang ito. Kapag nagsama na kayo ng buo, hindi lamang nito mawawaksi ang krisis sa loob mo, kundi matutulungan ka rin nito na magbago ng lubusan bilang tao upang maging isang bagong bathala. Master, saan ko po siya dapat hanapin? Ang tadhana ay hindi dapat ipaliwanag ng husto. Kailangan mo lang bumaba ng bundok at ang pagkakataon na ang gagabay sa iyo. Kapag nagkasama na kayo, malalaman mo na siya na ang nakatakda para sa iyo. Hali kayo, tingnan nyo ito. Ito ang blue and white porcelain mula sa Jingdezhen. Ito na ba ang mundo ng mga tao? Napakasaya at napakaraming tao rito. Tigil? Bakit? Anong problema? Bakit? Itinatanong mo pa kung bakit? Nabasag mo ang aking mahal na antigong kagamitan? Bayaran mo ako ng 50 milyong dolyar. Magkano? 50 milyong dolyar? Mura pa ang 50 milyong dolyar? Ang mga ito ay tunay na ginto mula pa sa dinastiyang Tang at Song. Kahit mula pa sa Tang o Song, sabihin mo mang noong nakaraang linggo o bago pa iyon ay wala itong katotohanan? Sa totoo lang, ngayong linggo lang ito ginawa. Walang hiya ka. Bibigyan kita ng leksyon na hindi mo malilimutan. Sugod. Hinto-hinto. Tumigil na kayo. Sige, titigil na kami. Gusto nyo pa? Nangangati na itong kamay ko sa lakas ng langit. Gusto nyo bang gamitin ko ito sa inyo? Bakit parang may nakaharang na pader? Iukulong ko kayong lahat upang matuto kayo ng leksyon at nang makita natin kung mang-aabuso pa kayo ng kapwa. Sige. Lagot ka sa akin sa susunod. Sige, hihintayin kita. Hindi ko na kailangang gamitin ang aking mga kamay o paa sa pamamagitan lamang ng aking paghinga. Sapat na ito upang tapatan ang 100 katulad ninyo. Sinira mo na ang antigong gamit ko at nagawa mo pang manakit. Talagang hindi kita mapapatawad. Anong mamahalin ang pinagsasabi mo? Sinasabi mo na ang mangkok na ito ay galing sa panahon ni Qianlong? Pero sa katunayan, mas luma pa ang tsaa sa bahay namin kaysa dito. Sa susunod, gagamit ako ng kamay ng langit para pumili ng ilan na totoong mamahaling gamit. Pambayad na rin sa mesa mong puro basura. Dukhang bata ka. Alam mo ba ang tungkol sa mga antigo? Dahil ba hindi mo kaya itong bilhin kaya naninira ka? Nakasut ka ng ganyan, tapos magpapanggap kang eksperto? Talagang nakakatawa ito. Ang mangkok na ito ay hindi isang opisyal na gamit mula sa Qianlong. Ito ay ginawa noong ika-22 taon ng Republika mula sa Jingdezhen sa Jiangxi. Isa lamang itong kopya mula sa isang maliit na pagawaan. Puro ka kasinungalingan. Kung matapang ka, magpakita ka ng ebidensya. Kahit sino naman ay kayang magsalita lang ng ganyan. Ang mga kulay na ginamit dito ay modernong kemikal na pangkulay at kumpara sa panahon ni Qianlong at sa mga imported na materyales mula sa kanluran, napakalaki ng pagkakaiba. Tingnan mo ang marka sa ilalim. Kahit mukhang matapang ang bawat hagod, pero sa katunayan ay wala itong buhay at kinopya lamang ng ibang tao mula sa orihinal na sulat. At heto pa, may maliit na lamat dito. Dahil ito noong niluluto pa ang seramika at hindi sapat ang init.
Ang pagawaang ito ay gumawa ng 120 piraso noon at ang natitira na lang ngayon ay wala pang 30 piraso. Paggawa lang yan ng kwento. Hindi ako naniniwala. Ikaw na isang batang walang pruweba, paano mo nasabing peke ang gamit ko? Sa tingin ko, ang Ginoong si Ginoo ay may punto ang mga sinasabi. Maari ko bang makita ito? Ako ay isang museum appraisal specialist. Ruan Nian. Heto ang aking ID. Boss, sa tingin mo po ba ay kwalipikado ako para magsagawa ng profesional na pagtingin sa gamit na ito? Si Dalubhasang Roan pala. Kinagagalak ko pong makilala kayo. Siyempre po, pwedeng-pwede ninyong tingnan. Kailangan niyo po talagang itong suriing mabuti para malaman ng taga-bukid na ito na mali siyang sabihan ang gamit ko bilang isang peke. Binili ko itong mga ito sa mataas na halaga bilang tunay na gamit. Nagtataka rin ako kung paano nagagawa ng isang tao na sa pamamagitan lamang ng simpleng pagtingin ay kayang masabi ng tama ang petsa at pinanggalingan nito. Ang talas ng iyong mga mata ay bibihira lang makita. Heto po. Lahat kayo, ang sinabi ni Ginoo ay talagang tama. Ito ay isa lamang replika mula sa maliliit na paggawaan ng Jing Dezen noong panahon ng Republika at hindi ito gawa sa opisyal na hurnuhan ng Qianlong. Pinapunta niyo pa ang mga taong ito para mangloko sa publiko? Sa susunod na makita kita, paparusahan kita ulit. Imposible. Dalubhasang Roan, nagkamali ka lang ba ng tingin? Hindi ako nagkamali. Ang material ng katawan ng mangkok na ito, bagamat mukhang totoong-totoo ang panggagaya, pero sa ilalim ng magnifying glass, malinaw na makikita ang pagkamagaspang nito. Ito ay malayong-malayo sa mga imported na material mula sa kanluran noong panahon ni Qianlong. Ang sulat sa ilalim nito ay tila matibay tingnan, ngunit ang mga linya ay masyadong mabagal at makalat. Hindi nito taglay ang husay na inaasahan sa mga platero ng opisyal na hurnuhan. Ito ay kopya lamang ng mga sumunod na henerasyon. Tungkol naman sa lamat na ito ay isang tipikal na palatandaan ng hindi pa bihasang paggawa ng maliliit na hurnuhan noong panahon ng Republika. Itong si Ginoo ay napakabata pa, ngunit ang kanyang mga mata ay napakatalas. Hindi lamang niya nasabi ng walang pagkakamali ang panahon at pinagmulan nito, nasabi rin niya ng tama ang mga lamat mula sa pagkagawa pati na ang bilang ng mga ganito na natitira sa mundo. Ang antas ng kanyang kakayahan ay mas nakakahigit pa sa maraming bihasang eksperto na matagal na sa trabahong ito. Napakagaling ng iyong paningin. Naku-curious lang ako. Sa kakaibang talento mong ito, kanino ka po nag-aral? Sarili ko itong espesyal na talento, sabi ni Master. Huwag ko raw itong ipagsasabi kahit kanino. Pero kapag naging close na tayo, sasabihin ko sa iyo. Ako si Ruan Nian. Nagtatrabaho ako bilang tagasuri sa museum. Ano po ba ang iyong pangalan? Nakita kong mahusay ka sa pagsuri ng mga kayamanan. Interesado ka bang pumunta sa aming museum para maging special consultant? Pagdating naman sa sahod, madali na tayong mag-usap. Ano? Espesyal na eksperto ng museum? Iyan ang trabahong pinapangarap ng maraming tao. Naku po. Sinabihan ako ni Master bago ako umalis na limitahan ang paggamit ng kapangyarihan ng langit. Ito na ang epekto sa akin. Ginoo? Ayos ka lang ba? Masama ba ang pakiramdam mo? Siya ang taong sinasabi ni Master. Gusto kitang halikan, gusto kitang yakapin, gusto ko pang. Master, tulungan mo ako, hindi na po makayanan ng iyong alagad. Bastos. Sa loob ng katawan ko, ang dati ay magulo at mabilis na lakas ng langit. Sa pagkakataong ito ay tila naging payapa at maayos na ang daloy. Ang mga baradong ugat ay tila biglang bumukas. Pati na ang pagod ng aking isipan ay nawala na ng husto. Ito ba ang katawang bukod tangi? Siya nga ang sinasabi ni Guro na itinakda ng langit. Bitiwan mo ako. Napakabastos mo. Hindi mo lang kinuha ang unang halik ko. Ngayon ay hahawakan mo pa ako? Pasensya na po. Hindi ko sinasadya. Hinimatay lang ako kanina. Hindi ko lang nakontrol ang sarili ko. Pasensya na po. Binibini. Hindi po niya talaga sinasadya.
Bigla po kasing sumama ang pakiramdam niya kaya siya nahimatay. Sana po ay mapagpasensyahan niyo siya. Ano ang pangalan mo? Anong magagawa ng hingi ng tawad? Kilala mo ba kung sino siya? Siya ay ang boss ng Antique Street na ito. Walang iba kundi si Jiang Jianyue. Napakayaman niya at magaling na leader. Sa isang tulad mong dukhang prom D, panghabang buhay mo na hinding-hindi siya maaabot. Xiao Yue, huwag kang matakot sa bastos na lalaking ito. Ang mahirap na lalaking ito ay ambisyosong nangarap ng mataas, ni hindi muna tumingin sa salamin para makita ang dumi ng sarili niya. Tungkol kanina, hindi ko lang talaga nakontrol ang sarili ko. Papanagutan ko ito sa iyo. Pananagutan? Hindi ko kailangan yan. Lumayo ka lang sa akin. Jianyue, ang tatay ko ay magdadaos ng isang piging mamayang gabi. Tsaka magkakaroon din ng auction ng mga bihirang antik mamaya. Punta ka naman. Sige, pupunta ako mamaya. Sandali. Hindi mo pa sinasabi sa akin, paano ba kita uli mahahanap? Ang kulit mo naman. Umalis ka na. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Alis na, bilis. Jianyue, asahan ko ang pagpunta mo mamaya ha? Jianyue, ang tagal na kitang hinahabol, ngunit binaliwala mo lang ako, tapos ay sa mahirap na bata ka pa nakipaghalikan. Tignan mo mamaya, pagbabayarin kita ng husto. Hoy! Yung nakasuot kanina dito ng kulay abong damit na binata, nakita mo ba kung saan siya nagpunta? Sigurado akong kakasulyap ko lang nandito lang siya kanina. Ang tinutukoy mo ba ay ang lalaking hinimatay na walang kwentang bastos na iyon? Hindi ko alam kung nasaan na siya. Sabihin mo sa akin kung nasaan talaga siya. Gusto mong malaman? Madali lang iyan. Sumama ka sa akin. Hindi lang kita dadalhin sa kanya, ipapakita ko pa sa iyo ang mga bihirang gamit sa mundo ng antigong kagamitan. Guro, sa pagbaba ni Junior Brother ng bundok, maraming hindi inaasahang panganib. Talagang nag-aalala po ako. Nagsusumamo po akong samahan siyang bumaba para matiyak ang kanyang kaligtasan. Weiwei, sa pagitan mo at ni Zower, mayroon talagang isang masalimuot na tadhana na hindi pa natatapos. Ang pagbaba niya ngayon para hanapin ang kanyang pagkakataon ay pagkakataon din para sa pagtatapos ng inyong tadhana. Maaari mo siyang sundan at protektahan ng palihim, ngunit tandaan mo, huwag kang makikialam sa kanyang kapalaran. Hayaan mong mangyari ang lahat ng natural. Naiintindihan ko po. Hinding-hindi ko po bibiguin ang inyong tiwala, babantayan ko po ang kaligtasan ni Junior Brother. Junior Brother, napakaraming taon na kitang lihim na minamahal. Noong nasa bundok pa tayo, puno lang ako ng pananahimik sa tabi mo. Sa pagbabang ito, bukod sa pagprotekta sa iyo, hahanap ako ng pagkakataon para sabihin ang lahat ng nararamdaman ko. Sige, sasama ako sa iyo ngayong gabi. Subalit, kapag gumawa ka ng kahit anong kalokohan, humanda ka sa parusang darating. Huwag kang mag-alala, magandang binibini. Ako si Xiang Yu sa mundong ito. Isang kilalang tao sa negosyong ito, tinutupad ko ang aking mga salita. Alas 7 ng gabi, hihintayin kita sa kanto. Tapos na ang inuman. Hindi mo na kailangang ihatid ako. Umalis ka. Lasing ka na. Makinig ka sa akin, magpahinga ka na ng mabuti. Ginagawa ko lang naman ito para sa ikabubuti mo. Umalis ka na. Walang hiya ka. Jianyue, alam mo, sa ganda mong iyan, bakit mo ba ako tinataboy ng ganito? Kung sasama ka lang sa akin, sinisiguro ko sa'yo. Tumigil ka. Anong ginawa mo sa kanya? Nasaan ang Junior Brother ko? Sabi mo sa akin, dadalhin mo ako para makita siya? Nasaan na siya? Junior brother. Oh, ha 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 ha. Tinutukoy mo ba yung lalaking pulubing iyon? Malay ko ba kung nasaan ang taong iyon? Pero miss,
Ngayong narito ka na, magagawa mo pa bang isipin ng iba? Hindi mo ba nararamdaman ngayon na nanghihina ang buong katawan mo? Ikaw, anong nilagay mo sa tubig na ibinigay mo? May espesyal na halo ang tubig na iyon. Ang totoo niyan, para lang talaga sana ito kay Jiang Jianyue, pero pinilit mo pa ring sumingit. Ngayon, kayong dalawa, wala nang makakaalis dito. Sa konting lakas na iyan, balak mo pa ba akong labanan? Umalis ka na. Ayaw mong makiusap, dadaanin kita sa pilit. Sinong sinasabi mong walang makakatakas? Sabihin mo, sinong hindi makakatakas? Hindi ba ito yung pobreng lalaking iyon? Talagang hinabol mo pa kami rito. Sino ka ba sa akala mo? Hindi mo ba alam kung nasaan ka? Bitawan mo siya. Bitawan? Bakit ko gagawin yon? Mahiya ka naman? Tingnan mo muna ang sarili mo. Ang dalawang babaeng ito ay akin. Kung matalino ka, lumayas ka na agad. Dahil kung hindi, pati ikaw tatapusin ko. Ang tatay ko lang naman ay ang batikang, si Xiang Hun, sa mundo ng Antigo. Isang pitik lang ng daliri niya, mawawala ka na sa mundong ito. Umalis ka na rito. May hangganan ng lahat? Pagbabayaran mo rin ang lahat ng masasamang ginawa mo. Ang pangalan ng tatay mo, walang silbi sa akin. Walang hiya, nagawa mo akong saktan? Talagang gusto mo nang mawala. Sinabi mo kanina, sinong hindi makakatakas? Nang nilasing mo sila at nilagyan ng gamot, naisip mo ba ang magiging resulta nito ngayon? Ayos ka rin. Sinira mo ang plano ko. Kumanda ka sa akin. Pagbabayarin kita. Hindi ka rin palalampasin ng tatay ko. Kapag nakita pa kitang binabastos siya uli, hindi na ito magiging ganito kadali. Alis. Tandaan mo ito. Gagantihan kita. Hindi maganda ito, nanghihina na ako. Mainit? Sobrang init. Jianyue, napakaganda mo. Parang hindi ko na kaya ang sarili ko. Hindi pwede, hindi maaari. Hindi ko pwedeng pagsamantalahan ang sitwasyong ito. Dahil kung hindi, sa hayop na si Xiang Yu, ano pang magiging pagkakaiba ko? Junior brother, huwag kang aalis. Senior sister, bakit hinayaan ka rin ni Master na bumaba ng bundok? Para ba protektahan ako? Sa totoo lang, maraming taon na kitang gusto. Noong nandoon pa tayo sa bundok, sa tuwing tinatawag mo ako ng senior sister, gustong-gusto na kita noon pa. Pasensya na, senior sister. Mayroon na akong ibang gusto. At siya ang kasama ko ngayon. Hindi maaari. Kailangan ko nang mailabas ang lason sa katawan nila. Walang hiya ka. Bastos, wala kang hiya. Habang natutulog ako, sinamantala mo kami. Hindi. Mali ang iniisip nyo. Tinutulungan ko lang kayong maalis ang epekto ng gamot sa katawan nyo. Ang dami mong sinasabi. Sino namang nanghihipo para lang magbigay ng lunas? Ako. Napakawalang hiya mo. Napakabastos mo. Nagkakamali ka talaga sa akin. Nilasong kayo ni Xiang Yu at kapapaalis ko lang sa kaniya. Kung hindi ka naniniwala, pakiramdaman mo ang sarili mo, hindi ba't nawala na ang init? Miss, nagkakamali ka po ng iniisip sa kaniya. Siya po ang aking junior brother.
Si Lu Chenzhou. Iniligtas niya po tayo. Si Xiang Yu ang may masamang balak sa atin. Mabuti na lang at dumating siya agad. Pinalayas niya ang bastos na iyon. At tinulungan tayong maalis ang lason sa ating katawan. Pasensya na, nagkamali ako ng iniisip sa iyo. Tsaka, salamat pala sa pagligtas sa akin. Ayos lang iyon. Ang mahalaga ay hindi ka nasaktan. Junior brother, ayos lang ba ang pakiramdam mo? Ginamit mo ang lakas mo kanina. Wala bang masakit sa katawan mo? Pa, kailangan niyo akong ipaghiganti. Masyado kang natataranta. Nasaan ang dignidad mo? Sino ang gumawa sa iyo nito? Yung bastos na lalaki na pumunta sa tindahan kanina, si Lu Chenzhou ang pangalan niya. Hindi lang niya sinira ang plano ko, binali pa niya ang braso ko. Pa, tingnan niyo ang pinsala ko. At pati na rin si Jiang Jianyue, walang utang na loob. Pinapili ko siyang sumama sa akin, pero talagang tumanggi siya. Nakakagalit talaga. Huwag kang mag-alala. Maliit na sugat lang yan, anak. Gagamutin ka ni Papa. Pa, ang galing niyo talaga. Isang mahirap na lalaki at naglakas loob pa na saktan ka? At tungkol naman kay Jiang Jianyue, akala ba talaga niya ay dahil siya ang may-ari ng Antique Street ay pwede na siyang maging mayabang? Hindi ba't nagmamayabang lang siya dahil mayroon siyang magagandang paninda at may kaunting galing sa pagpilit? 3 araw mula ngayon ay gaganapin na ang taunang Stone Gambling Convention. Pa, ang Stone Gambling Convention? Pa, anong ibig ninyong sabihin? Pagdating sa convention na iyon, sisiguraduhin kong si Jiang Jianyue ay mawawalan ng lahat ng yaman. Ipapakita ko sa kanila kung ano ang halaga ng pag-agrabyado sa iyo. Pa, ang talino nyo talaga. Ngayon, kailangang pagbayarin ng 2 iyan at tapusin ang lahat. Maraming taon na akong nagsasanay ng lihim na kapangyarihan at matagal ko nang pinapangarap na makuha ang kapangyarihang iyon. Ngayon ay kusa itong dumating sa akin. Sadyang kampi sa akin ang tadhana. Aba, mukhang napakasaya dito. Chenzhou, dito sa taunang Stone Gambling Convention, sinadya kong mag-apply ng slot para maisama ka. Ang mga stall ng Raw Stones dito sa Antique Street ay punong-puno ng mga sorpresa. At sa galing mo, siguradong makakakuha ka ng magandang item. Pagdating ng oras, ipakikilala kita sa ilang malalaking tao sa industriya para sa susunod ay magkaroon ka na ng matatag na posisyon sa trabahong ito. Junior brother, balita ko ay marami ditong pambihirang raw stones. Tulungan mo rin akong tumingin. Pipili rin ako ng isa. At gusto ko ring subukan ang suwerte ko. Maraming salamat po sa pagpapahalaga, Sister Ruan. Nagpunta ako rito. Una, para matuto ng higit pa. At pangalawa, para humanap ng pagkakataon. Si Jiang Jianyue ang boss ng Antique Street. At sa isang mahalagang event na katulad nito, siguradong hindi siya mawawala. Umaasa ako na makikita ko siya rito. Siya ang itinakda para sa akin, kailangang makuha ko siya. Jianyue. Jianyue. Nandito ka nga. Jiang Jianyue? Jiang Jianyue? Bakit ka ba nahihiya? Siya naman itong sinasamantala ka. Dapat magalit ka sa kanya. Napakamanloloko talaga niya. Hindi pa sapat na mayroon na siyang mabuting kapatid. Papatulan pa niya. Itong si dalubhasang Roan na tumulong sa kanya. Mukhang relax na relax itong si Mr. Lu. Imbes na samahan ang dalawa niyang kalapit puso, ako pa ang pinili niyang hanapin, na wala namang kwentang tao. Mabuti pang umalis na lang ako. Oh, nagseselos ka ba? Sila kasing dalawa. Karaniwan ko lang silang mga kaibigan. Pumunta ako rito para lang maglibot-libot. Sinong nagsabing hanapin mo ako? Hindi naman tayo close. Ngayon ay ang pagtitipon ng mga mamahaling hiyas, di ba? Siguradong nagpunta ka rito. Dahil, nais mo ring humanap ng isang dekalidad na bato. Huwag kang mag-alala. Narito ako para gabayan ka. Sinisiguro ko na makakapili ka ng isang napakagandang bato. Huwag na. Kaya kong pumili mag-isa.
Intindihin mo na lang ang sarili mo. Simula ngayon, wag mo na akong kukulitin. Lu Chenzhao. Oh, HMP. Sadyang maliit nga ang mundo para sa atin. Kahit saan ay nagkikita tayo. Noong nakaraan, sinaktan mo ako, sinira mo ang plano ko, hindi pa tayo tapos. Noong huli, parang hindi ka pa nadala sa natanggap mo, no? Ngayon, nandito ka na naman para maghamon. Lu Chenzhao, huwag kang magmalinis. Ang alam ko lang ay gumagamit ka ng mga madidilim na paraan. Iniisip mo ba talaga na wala ka ng katapat? Ngayon, hindi ako papatol sa kababaan mo. Gagamitin ko ang sugal sa bato para tapat na talunin ka. Nakikita mo ba to? Inihanda ito ni Papa para lang sa akin. 5 milyong dolyar. Ngayon, isusugal natin lahat dito. Ang matatalo, bukod sa hihingi ng tawad sa harap ng lahat, ay kailangan ding lumuhod at tawagin akong tatay at tuluyan ng lumayas sa kaling ito at hinding-hindi na babalik. Ipapahiya kita sa harap ng lahat ng tao at magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo. Walang problema. Tungkol sa gulong dinala mo sa akin, hindi pa ako nakikipagtuos sa iyo, pero ikaw na mismo ang lumalapit sa akin. Hahayaan kita na maranasan kung ano ang ibig sabihin ng karma. Nagtitiwala ako sa panlasa ni Chen Zhao. Ang kakayahan niyang tumingin ng mga kayamanan ay higit pa sa karaniwan. Kahit pa 5 milyong dolyar o higit pa roon, ikaw pa rin ang matatalo. Junior brother, naniniwala ako sa iyo. Siguradong mananalo ka. Tingnan na lang natin kung anong mangyayari. Uy, anong nangyayari? Oo nga. Anong ginagawa nila? Mukhang may galing ka naman pala. Kahit hindi pa nahahati ang batong ito. Pero ang panlabas na kinang nito ay napakaaliwalas. At malinaw ang bawat detalye. Halatang napakamahal nito. Narinig niyo yon? Kahit si Dalubhasang Ruan ay sinabi iyon. Lu Chenzhao, oras mo na para pumili. Uy, huwag kang babagal-bagal. Gusto kong makita kung anong klaseng produkto ang mapipili mo. Huwag lang sana basurang bato ang mapili mo na kahit ang humingi ng paumanhin sa akin ay wala kang lakas ng loob. Kung maganda ba ang batong ito, sa isang hawak ko lang ay malalaman ko na agad. Ito na ang pipiliin ko. Lu Chenzhao, sigurado ka ba rito? Pumili ka ng basura. Plano mo ba na lumuhod na lang sa lupa at humingi ng tawad sa akin? Anong tinatawa-tawa mo? Akala mo ba kapag maganda ang labas, ay siguradong maganda rin ang kalidad ng jade sa loob? Nahawakan ko lang ang bato mo. Kahit maganda ang itsura nito sa labas, ang jade sa loob nito ay manipis lang. Nasa tingin ko ay maituturing lang na isang ice type na jade. Nagkakahalaga lang ito ng ilang libong dolyar. Malayo sa ginastos mong 5 milyong dolyar. Tingnan mo naman itong hawak ko. Bagamat mukhang pangit ang itsura nito at parang walang halaga. Pero ang loob nitong jade ay walang bahid at sadyang napakalinaw. Ang tulad mong uri ng tao, siguradong hindi pa nakakakita nito sa buong buhay mo. Gayunpaman, ang jade na ito ay sadyang hinanda ko at pinili ko ngayon bilang regalo para sa pagtatagpo namin ni Jianyue. Haha, Lu Chenzhao, ihinto mo na ang pagpapanggap mo. Ano? Emperor Green? Luko-luko? Ibibigay mo pa raw kay Jianyue bilang regalo? Tumingin ka nga muna sa salamin. Yang mumurahing bagay na yan, hindi nararapat na iharap kay Jianyue. Hindi ka man lang papantay sa kanya. Ano ba ang katayuan ni Jianyue sa buhay? Siya ang may-ari ng buong Antique Street? Anong klaseng kayamanan pa ba ang hindi niya nakikita? Huwag mo nang itaas ang sarili mo. Magbibigay ka ng ganyang klaseng basura bilang regalo? Junior brother, naniniwala ako sa iyo. Xiang Yu, itigil mo na ang iyong pagsasabi ng kung ano-anong kasinungalingan. Ang kakayahan at hangarin ni Junior brother ay hinding-hindi mo mauunawaan. Sa tagal ko nang nananatili sa Antique Street, hindi naman siguro palpak ang aking mata. Napakaraming mamahaling mga bagay na ang dumaan sa aking mga kamay. Subalit, ang batong ito ay mukhang karaniwan lamang. Paanong may makukuha rito na kung anong mahal na kayamanan?
Lu Chenzhou. Tumigil ka na sa pagyayabang. Natatakot akong baka mapahiya ka lang at madamay mo pa ako sa gulo. Hindi ka rin ba naniniwala sa akin? Kung ganoon pala, bakit hindi tayo makipagpustahan? Kapag nakakuha ako ng mataas na klase ng jade, dapat mong ibigay sa akin ang isang kondisyon. Sige, pustahan na tayo. Pero kapag walang lumabas, dapat kang mangako sa akin na simula ngayon, hindi mo na ako guguluhin. Sige, deal. Huwag ka nang magpanggap. Buksan mo na yan. Titingnan ko kung paano mo ipapahiya ang sarili mo rito. Nag-aral ako noon ng paraan sa pagbubukas ng mga bato. Mahusay at sanay na ang aking mga kamay. Ngayong araw, ako na mismo ang magbubukas sa 2 batong ito. Sisiguraduhin kong hindi masisira ang jade sa loob. At para makita rin ninyong lahat ng malinaw. Sige, ikaw ang magbukas? Gusto ko ring makita kung paano mo mapapalabas ang Emperor Green Jade na iyan. Hay naku, sayang naman. Isa nga itong mataas na kalidad na ice jade. Pero hanggang balat lang ito, masyadong manipis, at ang kalidad ay pangkaraniwan lang, kaya baka hindi ito mabenta sa malaking halaga. Sige, tumawa ka lang. Bakit ka tumatawa? Lu Chenzhou, ano ang ipinagmamalaki mo? Dahil lang basa ang jade ko ay masyadong manipis? Mas mainam pa rin ito kaysa sa iyong basurang bato. Yang sa iyo, baka pagdating ng oras, kahit katiting na jade ay wala kang makuha. Pinapayuhan kita. Humingi ka na ng tawad sa akin ngayon at pagkatapos ay tuluyan kang lumayas sa Antique Street nang sa gayon ay mapagbigyan pa kita. Dahil kung hindi, mamaya, kapag lumabas na wala talagang laman yan, hindi lang sa akin ka dapat humingi ng tawad, pati na rin kay Jianyue. Titingnan ko kung saan mo pa maihaharap ang mukha mo. Hindi pa nabubuksan ang jade ko? Sa pagsasalita mo ng ganyan? Hindi ba parang masyado pang maaga? Chenzhou, gagawin ko ang makakaya ko na buksan ito ng maingat. Ang batong ito ay masyadong magaspang ang balat at hindi pa sigurado ang kalagayan sa loob. Hindi ko po maipapangako na mailalabas ko ang buong jade. Sister Ruan, buksan mo lang iyan. Nagitiwala ako sa iyo, pati na rin sa batong ito. Hindi ka nito bibiguin. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Naku, tama nga ang sinabi ko, di ba? Talagang basura lang ang batong iyan. Kahit katiting na berde, wala kang makikita. Lu Chenzhou, ngayon ay tapos ka na talaga. Bakit hindi mo subukang tingnan muli sa loob? Ito ay, nakakuha ako ng ganito kagandang mataas na kalidad na jade. Napaka-imposible nito. Napakalinaw ng pagkagawa nito at walang dumi. Ang kulay ay malinaw at matingkad. Ito ay talagang isang dekalidad at espesyal na uri ng jade. Junior brother, napakagaling mo talaga. Sino ang mag-aakala na sa likod ng simpleng itsura nito ay may nakatago palang ganitong klaseng kayamanan? Hey, ang halaga nito sa merkado ay hindi bababa sa $1,000,000. Kumpara sa nauna kanina, talagang napakalayo ng pagkakaiba nila. Hindi maaari. Hindi maaari. Talagang imposible ito. Lu Chenzhou, siguradong nandaya ka. Ikaw, siguradong gumamit ka ng makina para suriin ang batong iyon ng maaga. Dahil kung hindi, paano mo mapipili ang dekalidad na jade na iyan? Isa kang mandaraya. Siguradong ganoon nga. Wala kang totoong kakayahan? Sinasadya mo lang akong paglaruan at sadyang hiyain, hindi ba? Hindi. Hindi ko ito matatanggap. Ang pustahang ito? Walang bisa ang pustahang ito. Ang talo ay talo. Gumagawa ka pa ng ganyang kapeke na dahilan. Napakawalang modo mo naman. Siang Yu. Huwag ka nang gumawa ng gulo rito at huwag kang magsinungaling ng harap-harapan. Ang junior ko ay hinding-hindi magagawang mandaya dahil nakuha niya ang tunay na galing ng aming guro. Ang kakayahan niyang sumuri ng kayamanan ay pambihira at kaya niyang makita ang loob ng mga batong hiyas. Sarili niya itong galing. Palibhasa wala kang alam sa pagpili, kaya manipis na bato ang nakuha mo. Ngayong talo ka na ay gumagawa ka pa ng dahilan.
Hindi mo ba nakikita sa sarili mo kung gaano ka nakakahiya? Ang junior ko ay nakakuha ng high ice type na Jade dahil sa sarili niyang kakayahan at wala itong kinalaman sa anumang pandaraya. Zhang Yu, huwag kang magsinungaling ng harap-harapan. Tanggapin mo ang pagkatalo dahil ngayong talo ka na. Dapat kang sumunod sa kasunduan. Huwag ka nang magpahiya rito. Zhang Yue, tingnan mo. Ang ganitong high ice type na Jade ay napakahalaga. Ang batong ito ay magsisilbing regalo ko sa ating unang pagkikita. Tutuparin ko ang sinabi ko. Isang ganito kamahal at napakahalagang jade ang ibibigay mo rin sa akin? Ang ganitong uri ng mga bato ay napakarami ko. Wala ring silbi kung itatago ko lang, kaya ibinibigay ko na lang sa iyo. Pero ang pustahan natin noon ay dapat matupad. Kailangan pumayag ka sa isang kondisyon ko. Naintindihan ko. Tinatanggap ko na ang regalo at papayag ako sa hinihiling mo. Dati. Ay minaliit nga kita, Zhang Yu. Hindi ko akalain na mayroon kang ganitong pambihirang galing at koneksyon. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo ngayon. Sa merkado ng Antigo ngayon, mayroon na palang ganitong kagaling na tao. Dumating din po kayo sa wakas. Kailangang bigyan niyo po ako ng katarungan. Ang lalaking iyon, hindi talaga niya ginamitan ng tunay na galing ang pagkuha sa mamahaling jade na iyon. Siguradong may ginawa siyang madayang paraan. Hindi lang niya ako tinalo, hiniya pa niya ako ng husto. Kailangang pagbayarin niyo siya para sa akin? Dahil napakagaling mo, may lakas ka ba ng loob na muling makipagpustahan sa akin? Nakakaaliw talaga. Matapos mapalayas ang bata, heto naman ang matanda. Bakit? Hindi mo ba ako kaya? Kaya tumawag ka ng backup para sumuporta sa iyo? Lu Chenju, anong mga pinagsasabi mong kalokohan? Kilala mo ba kung sino ang tatay ko? Ang tatay ko ay isa sa pinakamagaling pagdating sa pagkilatis ng Antigo. Siya ang vice-presidente ng Asosasyon ng mga Antigo. Isa siya sa mga nagpasimula ng distritong ito. Ang isang probinsyanong, katulad mo, ay walang karapatan na ihambing ang sarili sa tatay ko. Chairman Xiang, kamusta po kayo? Ako po ang espesyalistang tagasuri sa museo, si Ruan Nia. Ikararangal ko po na makilala kayo. Hindi lang kayo ang pinakamagaling sa industriya ng pagkikilatis, kundi pati na rin sa aming museo bilang isang respetadong senior specialist. Sa loob ng maraming taon, ang inyong nagawang tulong sa ating larangan ay kitang-kita po ng lahat. Masaya po ako na makita kayo rito. Narinig mo ba yon, Lu Chenjo? Kahit anong titulo pa ang gamitin ng papa ko, paniguradong mapapahiya ka. May lakas ka ba ng loob na hamunin ang papa ko sa isa pang pustahan? Kahit anong piliin ng papa ko na isang hilaw na bato, paniguradong tatalunin ang basurang batong iyan. Kung duwag ka, lumuhod ka ngayon din at humingi ng tawad. Pagkatapos, ibigay mo sa amin ang high ice jadate na yan. Huwag kang padalos-dalos. Si Xiang Hun sa Antique Street na ito ay marami nang napatunayan sa loob ng maraming taon, napakagaling ng kaniyang mga mata, marami siyang hawak na mga napakamamahaling mga bato. Hindi mo kailangang makipagpustahan sa kaniya. Tama siya, junior brother. Napakalalim ng kakayahan ni Xiang Hun. Nanalo na tayo kay Zhang Yu. Huminto na tayo habang tayo ay nakalalamang. Mas mabuting huwag na nating itaya ito. Ramdam ko sa kaniya ang masamang aura na sinasabi ng aking guro. Paniguradong hinahangad niya ang aking tian daw na lakas. Hindi ko siya hahayaang magtagumpay. Sige, sabihin mo ano ang pustahan. May dala ako. Ngayon na isang pinakatatago kong koleksyon ng mga hilaw na bato. Ganito na lang, lahat ng mga bato nito ay pwede mong pagpilian. Pumili ka ng 3 at magpustahan tayo na ang kalidad ng jade sa 3 ito. Kapag pinagsama-sama, ay hindi papantay sa pag-aari ko. Hindi na kailangan ng 3, masyadong aksaya. Isang bato lang ang kailangan ko, sapat na yon. Hahaha. Sige, ang tapang mo para sa isang kabataang tulad mo. Dahil ikaw na mismo ang nagbawas ng tsansa mo. Kapag natalo ka, huwag mong isisising pinagtulungan kita. Hindi pwede. Masyadong mabilis maubos ang lakas ko. Ang lakas ng tadhana sa loob ko ay nagiging agresibo.
Kailangan kong humanap ng magpapakalma rito. Anong ginagawa mo? Hindi maaari, masyadong mahilo ang ulo ko. Sige, gagawin ko na ang lahat. Napakaganda talaga ng mga labi mo. Nawala ang hilo ko nang mahalikan kita. Tunay nga kitang tadhana. Lu Chenzhao, walang hiya ka. Nagkakamali ka. Hindi, may maling akala ka lang. Dahil kanina sa pagbubukas ng bato, naubos ang lahat ng lakas ko at ang paghalik lang sa iyo. Ang tanging paraan para mabuhay ako. Anong klaseng dahilan yan? Puro ka lang naman kalokohan, di ba? Hayaan mo muna, mahal. Kapag natapos ko ng buksan ang bato, ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Sino ang tinatawag mong asawa? Lu Chenzhou, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang halikan ang Diyos ako? Sa pagpili lang ng basurang bato, kailangan mo pa ba talagang umasa sa babae? Sa tingin ko, sinusubukan mo lang mandaya? Tumingin kayo rito. Siya, duwag lang talaga siya. Alam niyang hindi niya matatalo ang papa ko, kaya gusto niyang sipsipan si Jiang Jianyue para tulungan siya ni Jiang Jianyue. Sa paningin ko, isa siyang malaking manloloko. Kahit pa sabihing nandaraya nga siya, anong magagawa nyo? Sa harap ng tunay na lakas, ang anumang mga teknik ay walang silbi. Tama na yan. Ha. Sa piraso ng batong ito, gusto mo akong talunin? Bata, huwag kang masyadong inosente. Dahil nakapili ka na, mauuna na ako para ipakita sa'yo kung ano ang tunay at dekalidad na bato. Napakahusay talaga ng panlasa ni Chairman Xiang. Ang balat ng mineral na ito ay sadyang napakakinis at kitang-kita na ang ganda ng kalidad nito. Kung walang magiging problema, ang material na nasa loob nito ay siguradong may pinakamataas na uri. Ito ay isang napakalinaw na klase ng jade. Isang imperial green na jade. Imperial Green na jade. Ito ang pinaka-espesyal sa lahat ng mga hiyas. Napaka-perpekto nito. Napakatingkad at pantay ang kulay. Napakakinis din ng pagkakayari. At dahil sa linaw nito, para na itong tubig na tumatagas. Siguradong, isa itong pambihirang klase. Ang halaga nito sa merkado ay aabot sa 10 milyong dolyar. Diyos ko, ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang klase ng hiyas. Ano sa tingin mo, Batang Lu? Nakita mo na ba? Ito ang tunay na magandang bagay. Ngayon, oras mo na. Lu Chenzhou, ang basurang bato na iyan, bilisan mong buksan. Gusto kong makita kung anong maganda ang makukuha mo riyan. Sister Juan, pakiusap po. Mag-iingat ka. Hahaha. Lu Chenzhou, talagang isa na namang basura iyan. Sa tingin ko, mas mabuti pa ngayon pa lang ay lumuhod ka na at humingi ng tawad sa amin. Huwag mo nang aksayahin ang oras ng lahat. Long Shizong, ang maalamat na Long Shizong na jadeite. Ano? Long Shizong. Ito ang itinuturing na may pinakamataas na uri sa mga esmeralda. At isa pa, mas bihira pa ito kaysa sa glass type na jade. Perpekto. Napaka-perpekto.
Ang texture ay kasing kinis ng taba, puno at pantay ang kulay, at ang ningning nito ay abot hanggang dulo. Siguradong isa itong top tier na Long Shizhong. Sa tantya ko, hindi bababa sa 2 beses ang halaga nito kaysa sa glass type jade ni Chairman Xiang. Kung isasali ito sa subasta, posibleng umabot ito sa mahigit $100 milyong. Isa itong napakahalagang kayamanan, na halos hindi mo mahahanap saan man. Hindi. Imposible. Papa, ang mumurahing bato na yon, paano nagkaroon ng Long Shizhong sa loob niyan? Chairman Xiang, iyang hawak mong Imperial Green Jade ay maganda rin naman. Pero kumpara dito sa Long Shizhong ko, malayo talaga ang pagkakaiba. Ngunit ang batong iyan, sigurado ba tayong nakuha iyan sa legal na paraan? Kung hindi ako nagkakamali, ang batong iyan ay bahagi ng koleksyon sa museo na hinukay mula sa sinaunang libingang harian at itinuturing na pambansang kayamanan. Paanong napunta iyan sa mga kamay mo? Puro ka kasinungalingan. Batang Lu, huwag kang magbintang ng walang basehan. Ang batong ito ay nakuha ko sa isang legal na auction. Kumpleto ang mga papeles nito, kaya huwag mo akong pagbitangan. Nakikita ko na, hindi mo lang matanggap ang pagkatalo mo, kaya gumagawa ka ng kwento para sirain ako. Kalokohan, Batang Lu, ang lakas ng loob mong pagsalitaan ako ng masama. Chairman Xiang, palihim ko nang tinawagan ang curator. Sinimulan na ng curator ang investigasyon at malalaman din natin agad kung saan talaga galing ang batong ito. Kung hindi naman totoo ang mga bintang, malilinis din ang pangalan mo. Lu Chenzo, Jiang Jianyue, humanda kayo sa akin? Ang kahihiyang ito ay pagbabayarin ko sa inyo ng higit pa. Pagsisihan nyo ang ginawa nyo sa akin at pagbabayarin ko kayo ng husto. Alis na tayo. Chenzo, anong nangyari sa iyo? Chenzo, anong nangyari sa iyo? Jianyue, naalala mo pa ba? Nangako ka sa akin na kapag nakakuha ako ng pinakamagandang klase ng jade, ay pagbibigyan mo ang isa kong kahilingan. Naalala ko. Basta't hindi ito sobra, papayag ako. Jiang Jianyue, pwede ba kitang maging asawa? Ang jade na iyon kanina ay hindi lang basta-pusta, kundi ito ang dote ko para pakasalan ka. Sapat na ba ito? Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Sige na. Pakasalan mo na siya. Tinatanggap ko. Nagtagumpay din. Sa wakas ay natapos din. Maayos na ang lahat, naganap na ang itinakda ng langit. Aking alagad, nagawa mo rin sa wakas, nalampasan mo ang pagsubok ng tadhana. Sa pagbabalanse ng liwanag at dilim, nagiging ganap ang tadhana. Aking mag-aaral, sa wakas ay nagtagumpay ka rin sa iyong pagsasanay. Nalampasan mo ang pagsubok sa pagitan ng buhay at wakas. Hay. Sayang talaga, sayang talaga. Ang kamalasan mo sa pag-ibig ay hindi mo pa rin matatakasan. Ang makasama ang taong itinakda sa iyo ay dapat sana'y isang magandang bagay. Ngunit ang masalimuot mong ugnayan sa mga babaeng iyon ay hindi pa natatapos. Kahit na ang mapapangasawa mo ay ang itinakdang magbibigay sa iyo ng proteksyon upang matulungan kang patatagin ang iyong kalooban, ngunit simula ngayon, ay natatakot akong baka dumanas ka ng hirap at pasakit. Gusto ko sanang ihanap ka ng tapat at buong pusong pag-iibigan. Ngunit sa nakikita ko ngayon, gusto ko sanang ihanap ka ng tapat na makakasama sa buhay. Pero base sa nakikita ko ngayon, Ace, nakakatawa. Sa tingin ko, nakatadhana talagang magkaroon ng gulo sa buhay mo. Junior brother, maraming taon na ang lumipas at sa huli ay pinili mo pa ring tahakin ang landas na ito. Ang masamang kapangyarihan na iyan ay talagang pinag-aralan mo. Ang huling bilin ng ating guro noon
Natatandaan mo pa ba? Senior brother, kumusta ka na ba? Bili ng guro? Kung talagang ikinabubuti ko ang iniisip niya, ang banal na turo noon ay dapat sa akin niya itinuro at hindi sa iyo. Dahil hindi ako binigyan ng pagkakataon sa tamang landas, gagawa ako ng sarili kong daan. Ang lakas ng masamang kapangyarihang ito ay hindi huli sa iyong mabuting kapangyarihan. Kaya pala, sa loob ng maraming taon, nagpanggap ka sa mundo ng mga antigo para ipunin ang mga espiritual na enerhiya mula rito at hangarin pati ang lakas ng kalangitan, lahat ay para lang malinang ang masamang kapangyarihang iyan. Kung hindi, ang espiritual na enerhiya sa pinakamahalagang kayamanan ng mundo, ang pinakamainam na pampalakas. At tungkol naman sa lakas ng kalangitan ng iyong mahal na estudyante, Senior brother, kung makikipagtulungan ka, papasunurin mo siya at ibibigay iyon sa akin. Dahil magkasama naman tayo noon, bibigyan ko siya ng maayos na hantungan. Ha 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 ha. Maayos na hantungan? Junior brother, mukhang nakalimutan mo na. Noong magkasama pa tayo sa ating grupo, ang antas ng iyong kakayahan ay hinding-hindi kailanman nanaig sa akin. Jianyue iyan na sa unahan ng bundok kung saan naninirahan ang aking guro. Gusto kong ipakita sa kanya na sa wakas ay nahanap ko na ang itinakda ng langit. Siguradong matutuwa ang aking guro para sa ating dalawa. Magdahan-dahan ka lang. Kapag nalaman ng guro mo na nagsama na tayo, hindi kaya isipin niyang masyado akong mapusok? Paano naman mangyayari iyon? Matagal nang hinihintay ng guro ko ang araw na ito. Dahil ikaw lang ang makakapagligtas sa buhay ko. Iyon ang kapangyarihan ng aking guro. May kalaban siya ngayon. Bakit may naglalaban sa tuktok ng bundok? Kumapit ka ng mahigpit sa akin. Master! Master, ayos lang po ba kayo? Xiang Hun, hindi ka talaga tumitigil. Zower, tumakbo ka na. Siya ang tiyuhin mong si Xiang Hun. Naligaw na siya sa masamang landas. Ang kanyang kapangyarihan ay sadyang pangontra sa iyong lakas. Ikaw pala iyon. Ikaw ang kanina pang nagmamasid sa kapangyarihan ko. Anak ng langit? Ang perpektong katawan? Ha 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 ha! Higit pa ito sa inaasahan ko. Mukhang si kuya ay naghanda ng isang malaking regalo para sa akin. Ha ha ha! Matandang hukluban? Sinaktan mo ang aking master? Ngayong araw ay pagbabayarin kita. Matanda ka? Sinaktan mo ang aking master? Ngayong araw ay siguradong pagbabayarin kita. Bakit hindi mo kaya tingnan ang likuran mo? Ano? Kinuha mo si Jianyue? Ang katawang iyon? Akala ko nung una ay isa lamang sisidlan para sa lakas ng langit, ngunit hindi ko inaasahan na hindi lamang nito kayang maglaman ng lakas ng langit, kundi kaya rin itong harangan ang lahat ng epekto ng mga kapangyarihan. Kung gagawin ko siyang gamit para sa aking kapangyarihan, ang aking lihim na sining ay maaari nang gamitin upang ubusin ang lahat ng bagay at tuluyang sakupin ang mundong ito. Junior brother, nawawala ka na ba sa sarili mo? Ang gamitin ng isang tao sa ganoong paraan ay ang pinakamasamang uri ng itim na mahika. Ang kaluluwa ng biktima ay magpakailanmang masusunog at hinding-hindi na magkakaroon ng kapayapaan. Baliw? Senior brother? Simula nang ibigay ng master ang sining ng langit sa iyo, ay matagal na akong nawala sa katinuan dahil hindi ko makuha ang kamay ng langit. Kung ibinigay ng ating guro ang Heavenly Path Manual sa iyo, nawala na ako sa aking sarili. Dahil hindi ko makuha ang kamay ng langit, gagawin ko na lang ang katawang ito bilang aking pansariling gamit na sapat na upang mapahaba ang buhay ko ng 1,000 taon. Pagdating ng panahong iyon, anuman ang lakas ng Heavenly Path, ako mismo ay makakagawa nito.
Huwag kang mangahas. Ikaw na walang hiyang matanda. Kapag may ginawa kang masama kay Janyue, kahit isang hibla lang ng buhok, ay ipaparanas ko sa iyo kung ano ang tunay na pot ng Heavenly Path. Dala ko na ang tao. Lucian Joe, hindi ba't napakagaling mong makipaglaban? Ngayon ang babae mo, ang iyong ate, pati na ang iyong pinakamamahal, ay lahat nasa kamay ko na. Sige na, subukan mo. Ngayon, ang babae mo, ang nakakatandang kapatid mo sa pag-aaral, at ang malapit mong kaibigang babae, ay nasa kamay ko na lahat. Halika, kumilos ka. Titingnan ko kung mas mabilis ba ang kamay ng langit mo o ang talim ng kutsilyo ko. Zoer, kumalma ka. Isang patibong lang ito para guluhin ang isip mo. Pamangkin, sa pagkakataong ito ay maaari na tayong mahusay na mag-usap tungkol sa mga kondisyon ko. Ang tatlong babaeng ito ay napakahalaga sa iyo. Ang isa ay itinakda ng langit, ang isa naman ay iyong kababata at nakakatandang kapatid, at ang isa pa ay ang kaibigang lubos na humahanga sa iyo. Kailangan lang ng matandang ito ng isang espesyal na katawan para sa aking kapangyarihan. Ang dalawa pang natitira ay maaari ko nang ibalik sa iyo. Ano ang ibig mong sabihin? Napakasimple lang. Kailangan mo lang harangan ang sarili mong mga ugat at ibigay ang isang sa tatlong bahagi ng orihinal na lakas ng iyong kapangyarihan. Anong ibig mong sabihin? Napakasimple lang. Kailangan mo lang isara ang iyong mga ugat at ibigay ang tatlong bahagi ng lakas ng tadhana para sa aking pagsasanay. Baka sakaling hayaon kitang magsama ng isa sa kanila. Papa, gusto ko si Jiang Jianyue. Ang tagal kong niligawan ng babaeng iyan, pero sumama lang siya sa lalaking iyan. Hindi ko mapapatawad ang babaeng iyan. Zoer, huwag kang makinig sa kanya. Kapag isinara mo ang iyong mga ugat, wala na tayong pag-asa. Senior brother, mabuti pang tumahimik ka na lang. Pamangkin, nakapili ka na ba? Magbibilang ako hanggang 3. Pagkatapos ng 3 bilang, kung wala ka pa ring desisyon, uunahin kong tapusin ang babaeng ito na may apelidong Ruan. Kasunod ay ikaw, senior sister, at huli ay kukunin ko si Jiang Jianyue. 3. Pagkatapos ay tatapusin ang ate mo at huli kong kukunin si Jiang Jianyue. 3. Dalawa. Isa. Ang pipiliin ko ay... Pipiliin ko ang sarili ko. Ano? Papa, anong pakay niya? Uncle? Hindi ba't matagal mo nang hinahangad ang kapangyarihan ko? Bakit hindi ko na lang ibigay ito sa'yo ng direkta? Bakit kailangan mo pang magpahirap ng husto? Kailangan mo pa akong kuhanin ng sapilitan at pagkatapos ay takutin? Bakit kailangan pa ng ganitong matinding abala? Gumagawa pa kayo ng krimen at may pananakot pa. Talagang handa ka para sa babaeng ito na ibigay ang lakas ng langit? Zoer, nababaliw ka na. Kapag umalis sa iyo ang lakas ng langit, mawawala ka. Kung sino ang mawawala, hindi pa tayo nakakasiguro. Sige. Pamangkin, kung talagang ibibigay mo ang lakas ng langit, ako, si Xiang Hun, sumasaksi sa langit, pakakawalan ko agad ang 3 babaeng ito. Kung ganoon, Tito, kunin mo na ito. Pa, wag po kayong maniwala sa kanya. Ang lalaking iyan sa mundo ng mga tao, pinahirapan ako ng husto. Siya, ganoong kadali lang ba niya ibibigay ang lakas ng langit? Siguradong patibong ito. Nagawa mo pa kaming linlangin. Masyado po kayong nag-iisip, Tito. Sa ngayon, kayo ang may kontrol at wala akong magagawa. Bukod sa pagsunod, ano pa ba ang kaya kong gawin? Masyado po kayong nag-iisip, Uncle. Ngayon, sila ang may hawak ng kutsilyo at ako ang biktima. Bukod sa pagsuko, ano pang magagawa ko?
Uncle, takot ka ba sa kapangyarihan ng langit? Natatakot ka na ba? Uncle, buong buhay mo itong pinlano. Pero sa huling sandali ay natatakot ka? Siguro ay natatakot kang itong katawan mong puno ng kasamaan ay hindi kayang tanggapin ang tunay na kapangyarihan ng langit? Huwag mo kaming idaan sa mga ganyang salita. Pa, huwag po kayong maniniwala sa kanya. Ginamit na ng batang iyan ang taktikang ito noon at nabaon ako sa utang dahil doon. May alam pala si Batang Master Xiang. Pero Uncle, ilang taon ka mang nag-ensayo? Sa totoo lang, umaasa ka lang sa panghihigop ng enerhiya mula sa mga antigo at lakas ng mga tao para lang mabuhay ng pilit. Hindi mo ba gustong tikman sa mundong ito ang pinakapuro? Sa pagkuha ng hininga ng mga tao, nagpupumilit lang kayong mabuhay. Ayaw niyo po bang subukan kung ano ang pakiramdam ng pinakapuro at pinakaugat na lakas? Sa mundong ito, Ang pinakapuro at ang pinakaugat. 60 taon akong nag-ensayo ng bawal na sining. Hinigop ang hindi mabilang na mahahalagang enerhiya. Pero pakiramdam ko ay may nakaharang pa ring pader. Paano ko ba tunay na makukuha ang lakas ng langit? Papa, niloloko ka lang niya. Tumahimik ka. Akong si Xiang Hun ay nagpakahirap buong buhay. Bakit hindi ko pwedeng makamit ang lakas ng langit? Ngayong araw, ipakikita ko sa iyo kung ano ang tunay na lakas. Ang kamay ko. Ang kamay ko. Sasabog na ang aking mga ugat. Papa, Uncle, ito ang tunay na lasa ng kapangyarihan ng langit? Kumusta? Kahit na ganito, kaya ko lang tiisin ang kapangyarihang ito ng isang bahagi lamang ng 10,000. Hanggang sa makilala ko si Jian Yue. Dahil sa kaniyang katawang panlaban, doon ko lang nagawang gamitin ang kapangyarihan ng langit. Isang mapanlin lang at walang kwentang tao na nananakit ng iba. Karapat-dapat ka bang gumamit ng kapangyarihan ng langit? Para kang isang palaka na nangangarap ng mataas hanggang pangarap ka lang. Isang magaling na anak ng langit. Isa ka lang talunang nagnanais ng hindi sa iyo, isang malaking kahangalan. Napakagaling ng tinaguriang anak ng langit. Sabay-sabay tayong mawawala sa mundong ito. Hindi ito maganda, ilalabas niya ang buong lakas niya para saktan tayong lahat. Ngayong araw, lahat kayo ay isasama ko. Ang puwersa ng ipinagbabawal na gamot na iyon ay kayang pabagsakin ang buong bundok. Pa, tapusin mo sila. Chen Zhao, anong ginagawa mo? Huwag kang mag-alala. Sa pagharap sa katulad niyang nilalang, Ang 100 taon kong lakas. Ang 100 taon kong kapangyarihan. ganun pala iyon. Masama man o mabuti, maging ito man ay mula sa tama o maling landas. Silang lahat ay mga anyo ng enerhiya sa pagitan ng langit at lupa. Ginayakap ng kalikasan ng lahat at maaari rin itong baguhin ng lahat. Ito ay ang pagdaloy ng banal na lakas, ang pagkakaroon ng banal na katawan. Uncle, naiintindihan mo na ba ngayon? Ano? Ikaw, naging banal na ang iyong katawan. Paano itong nangyari? Bilang isang mortal, paano mo nagawang direktang tanggapin ang kapangyarihan ng langit? Ngunit kung mayroong tao na handang gamitin ang katawan bilang daluyan,
Isang mortal na katawan, paanong kakayanin na direktang tanggapin ang kapangyarihan ng langit? Pero kung mayroong gustong gamitin ang kanyang espesyal na katawan para tulungan akong hatiin, ayusin at pasanin ito, kung ganoon, bakit hindi? Pwedeng mapabilang sa mundo ng mga tao ang batas ng langit? Ang tunay na kapalaran pala ng taong may espesyal na katawan ay magsilbing angkla sa pagdating ng langit dito sa lupa. Inisip ko pa na gamitin ito. Ang buong akala ko noon, isa lang itong lalagyan. Hangal. Ako pala? Ako ang pinakamalaking hangal? Tayo? Ginalit natin ang Panginoon? Nagkasala tayo sa Diyos. Guro. Senior Sister. Master. Senior Sister. Sister Juan. Gian Yue. Ayos na ang lahat? Totoong nangyari nga. Ang hari ng mga tao, ang ituturing na Diyos sa mundo. Sa buong buhay ko, sulit na ang lahat. Gian Yue. Noong sandaling iyon, naramdaman ko ang kabuuan ng langit. At sa kabuuan kong ito, ang kalahati ay ikaw. Masyado kang mapalunod sa salita. Pero, salamat pa rin sa iyo dahil muli mo akong iniligtas. Junior brother, ngayon ay parang napakalayo mo na sa akin. Para kang mga bituin sa langit, tanaw ko, pero hindi ko na kailanman maabot. Chen Zhao, masaya ako na nakilala kita. Sa pagkakita ko kung gaano ka nakalayo, ay kontento na ako. Itinakda ka na maging isang taong lilipad ng mataas. Senior Sister. Sister Ruan. Mananatili kayong aking senior sister. Kayo ay mga kaibigan ko, at hindi dahil sa paglakas ng aking kapangyarihan ay magbabago ang lahat. Ang nararamdaman ko lang po, baka sa hinaharap ay hindi na ako makatulong sa iyo. Dati doon sa bundok, nagawa pa kitang turuan sa pagsasanay at protektahan ka. Ngayon ay, Hindi totoo iyan, Senior Sister. Noong nasa bundok pa tayo, kung hindi dahil sa iyo na palaging kasama ko sa pagsasanay at tinutulungan ako sa higpit ni Guro, maaaring hindi ako umabot sa kinatatayuan ko ngayon. Ang utang na loob na ito ay hinding-hindi ko malilimutan. Masaksihan ko lang kung gaano ka nakalayo, sapat na iyon para sa akin. Itinakda ka na, maging isang taong magtatagumpay ng lubos. Sister Juan, noong una doon sa Antique Street, ikaw ang unang naniwala sa akin at nagbigay sa akin ng pagkakataon. Ang tiwalang ibinigay mo sa akin ay habang buhay kong itatago sa puso ko. Hangal na bata. Lahat ay sadyang mga hangal. Aking disipulo. May ilang bagay na bilang iyong guro ay kailangan ko nang sabihin sa iyo. Makinig po ako, maestro. Sa totoo lang, espesyal ang iyong tadhana, ikaw ang reinkarnasyon ng makapangyarihang bituin ng pag-ibig. Ang taong may ganitong tadhana ay dadaan sa mga ugnayang mas masalimuot pa sa karaniwang tao. At bawat nakatadhanang pag-ibig ay sa iyong espiritual na pagsasanay ay lubos na magkakaugnay. Si Jiang Jianyue, ang siya mong itinakdang kapareha, tutulungan kanyang mahanap ang balanse upang maging buo ang iyong pagkatao. Ngunit, para kay Weiwei, ikaw naman ang kanyang itinalagang tagapangalaga. Gamit ang iyong dalisay na katawan, pasanin mo para sa kanya ang bigat ng kapalaran at ang ugnayang ito. Gamit ang katawan ng purong yin para sa kanya upang pasanin ang galit ng tadhana. Ang kahihinat ng ito, 10 taon na ang nakalilipas nang ito ay magsimula. tinutulungan ko ba siya sa lahat ng pagkakataon? Sa mga taon na iyon, ang hindi mo sinasadyang pagtulong, Isha, ay maaaring hindi nakayanan hanggang sa makababa ng bundok upang hanapin ang Jianyue sa araw na iyon. Gamit ang iyong talino, ginabayan mo ang kanyang tadhana, tinulungan mo siyang malampasan ang mga pagsubok sa mundo. Ang pagkakataong ito
ay bahagi rin ng iyong kapalaran na nagtagpo sa kanya. Kaya pala, ang aking pagmamahal sa kanya sa unang pagkikita ay hindi lang nagkataon. Ang tadhana nyo ay pagkakataon mo rin. Ngayong natapos na ang plano ng langit, ngunit ang bunga ng ugnayan nyo ay hindi pa natatapos. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Guro? Kung gayon, ano po ang dapat kong gawin? Ano ang dapat nating gawin? Anong gagawin ko? Paano na ito? Ayokong dahil sa akin ay masira ang buhay ng ibang tao. Kung si Sister Ruan at si Ate Weiwei ay nakatakda pa rin para kay Chenjo. Jian Yue, naramdaman ko kanina? Noong naging matagumpay ako, nakita ko rin na ang nakatatandang kapatid ay tahimik na ibinigay ang lahat para sa akin at nakita ko rin ang paghanga ni Sister Juan ng buong puso sa akin. Lalo na ikaw, Jian Yue. Ang tunay na kalooban ng langit ay ang pagtanggap at ang pagiging buo. Kung dahil lamang sa sarili kong kagustuhan ay puputulin ko ang mga ugnayang dapat ay naririto, hindi ba't labag iyon sa tunay na layunin ng langit? Dahil sa hangarin mong iyan, ay susuportahan kita. Ito ang itinakda ng tadhana. Ito talaga ang tadhana.